Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi nakaligtas itong sikuting ng norte na ito dahil talagang sumabog na nga sa galit ang ating mga men in uniform dahil nga sa kabalbalan ni kuting ng norte na ito at sa patuloy niya na sa pambabalasuba sa ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa mga inosenteng tao na namatay dahil na naman sa kanya. Dito nga natin makikita na talagang marami na ang apektado, marami ng inosenteng nawawalan ng buhay, ngunit wala pa rin paki itong sikuting ng norte na ito dahil hindi naman niya daw hawak ang buhay ng mga tao na ito at bakit daw sila sumasama sa kaguluhan. Ngunit kung titingnan natin mga kaibigan, talaga naman wala nang paki at wala nang kredibilidad at pagmamahal itong sikuting ng norte sa bansang Pilipinas. Kaya naman ang mga men in uniform, mga general ay talagang nanggagalaitin na sa galit dahil nga sa ginawa at sinabi ni kuting ng norte na ito at talagang wala nang pag-asa pa na talagang tumino ang bansa natin sa pamumuno ni kuting ng norte. Kaya naman ngayon ay talagang naghahanda na at handa na ang ating mga men in uniform para salakayin itong sikuting ng norte na ito sa palasyo. Ngayon nga ay talagang kinabahan si kuting ng norte nang bineltahan ito ng ating mga general dahil hindi na nararapat. At karapat dapat pa itong sikuting ng norte na ito na mamuno sa bansang Pilipinas. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Dinadasalan natin, bigyan nyo kami ng guidance, O Lord. Tulungan nyo po kami, O Lord. Bantayan mo kami na hindi kami magkamali. Pero as a people, we have come together and voted to ratify the 1987 Constitution. And up to now, it is in effect hanggang wala pang mga amendments na ginagawa. At hindi nila ma-amend-amend. At kung gumawa sila ng amendment, kahit anong economic provisions yan, kahit anong term limits yan, o dynastic ek yan, pinagsasabi nila, the people of the Republic will still have to ratify the Constitution. Why? Because tayo yung mas mataas sa Constitution. Mga kababayan, pakinggan nyo maigi. Tayo ang mas mataas sa Constitution. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nasa ilalim ng Constitution. Legislative, executive, judiciary, nasa ilalim lahat ng konstitusyon. Wow! Wow! We, the sovereign Filipino people. Doon pa lang sa unang paragraph, ang taong bayan, ikaw, ako, no? Hindi, tayo, mga lolo, lola, all walks of life. One day, we went out as a voter. At that time, kung natatandaan nyo, kung hindi kayo bumoto, hindi kayo nag-ratify. Pero since we are a democracy, majority ni-ratify yan. Kahit kunyari, at that time siguro, 30 million voters, no? 15 million plus 1 majority. Kalahati ng 30 million, 15 million. Yes, ratified. 15 million, no ratified. Kaso may isa. 15 million plus 1. Democracy, majority wins. So it was ratified. Hindi ko alam kung ilan yung numero. Pero sinasabi ko sa inyo yung logic of it. 15 million plus 1. Ratified siya. Talagang obvious na ratified. Yan yung effect ngayon eh. In effect na Constitution, 1987. Dinaig yung 1973 na Constitution ni Marcos. Pinalitan nila Cory. Pumayag ang taong bayan. And now, in effect yan. At gustong palitan, baguhin ng mga politikong pulpol. Okay, unang paragraph. Tayo ang mas mataas sa konstitusyon. Binigyan natin ng buhay because yung huling-huling sentence, do ordain, binasbasan. Parang sampal-sampal, papak-pak. Binasbasan and ratify this Constitution.
So the Constitution, lahat ng susunod dyan sa ilalim, ay may basbas ng taong bayan. Tandaan nyo may basbas ng taong bayan. Dami ko sinasabi, pero totoo naman. Totoo. And kahit sino, ikaw, BBM, DILG, SILG, Benhar Abalos, at Chief PNP, at buong organization ng PNP, makinig kayo. Makinig kayo sa akin. Hindi ako lawyer. I am a citizen of the Republic. And I belong to the people of the Philippines. Spokesperson, Colonel Padilla, spokesperson. Spokesperson ng taong bayan. People of the Philippines, no? People of the Philippines. Binigyang buhay, hininga, ideas, lahat ng gustong mangyari ng taong bayan. Diba? Sinabi ko, no? Ulitin ko we the sovereign Filipino people, intindihin nyo na maigi. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, nire-recognize natin na mas mataas lang sa atin ay ang Diyos Ama, Almighty God. Kay Muslim pa, si Allah, or kay Kristiyano, ang punto, lahat tayo, all walks of life, Pilipino ako. We sat down, and whatever is our religion, whatever is our inclination, pinag-aralan o wala, whatever is your profession, we had that one vote to ratify the Constitution. We all agreed. Kaya mga kapatid na Muslim, kapatid na Kristiyano, whichever is the religious belief, wala yon. When we ratified the Constitution, we were all Filipinos. We agree we are Filipinos. Sarap maging Pilipino. Masarap. Kasi nag-agree tayo, nag-unite tayo, binibigyan natin ng buhay ito, yung Constitution. In order to build a just and humane society, humane, yung sipain ka sa muka, is that humane? Kaya pala merong sumusunod sa ilalim. Commission on Human Rights. Because sinali natin sa preamble, humane society. Kaya pala may mga batas na sinusunod. Kaya pala kahit ikaw, accuse ka, Pastor Apollo Kibuloy, accuse ka for something, you still have the chance to defend yourself in court. And you are presumed innocent. Mga kababayan, makinig kayo. Huwag niyo sasabihin guilty na yan. Huwag niyo sasabihin patayin na yan, bitayin yan. Mali kayo. You are violating the Constitution. Kayo rin. You are violating what the majority of the Filipino people has ordained na siyang sinusunod dapat ng lahat sa ilalim. Philippine government, 3 branches, armed forces, PNP. Yari kayo sa akin mamaya. Yari kayo, hayop kayo. So, Pastor Apollo Kibuloy is presumed innocent until proven guilty in a court of law. Let him have his day in court. Ang dapat, imbis na nagpadala kayo ng libo-libong PNP and then you trampled on the rights of people, and I will come to that, trampled of the rights of people, tinirkas ninyo, may namatay, 50 people were injured, binutas-butas ninyo yung putragis na mga struktura, hinuhukay-hukay nyo ngayon, dura-dura kayo, malinis yung lugar, sacred place. Sacred place. Binastos ninyo. Doon sa preamble pa lang, you are violating the Constitution. Mga hayop kayo. Okay? And you have a president, BBM, walang baril doon. Wala. Walang violation ng human rights doon. Putragis kayo. Yung pinapeper spray, yung isa doon na taga KOJC na opisyal, executive secretary, yung isa doon na nagpa-flashlight, biglang dumungaw yung PNP na merong mask siya. Psst, binanatang ganyan. Na ano siya. Yung nagrarally, mga taong nagdadasa lang.
Tapos sinitsa ng tirgas. Mga hayop kayo. Mga hayop kayo. And you will have your day of reckoning. Kami ang magre-reckon sa inyo. Baka takihin ako, no? Hindi ako makasali. baka takihin ako. Inom muna ako, ha? Ano ba ito, alak? Preamble pa lang tayo. Pero doon dalawang tayo article. Article 1, National Territory, lakpasan natin. West Philippine Sea yan, etc., Sabah, lahat. Hindi yan yung issue ngayon. Pero dinefine natin National Territory. Kasama yun. Nagsimula sa Article 1, National Territory. Alin yun? Ang emphasis lang dito is that we are sovereign. We define the national territory comprises the Philippine archipelago with all the islands and waters embraced therein and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction. Kaya Amerikano, China, kahit sino man, wala kayong pakialam. Dinefine namin yung teritoryo namin. Dinefine namin kung hanggang saan yung saklaw ng soberanya ng Pilipino. Amerika, huwag kayong makialam. China, huwag kayong makialam. Russia, huwag kayong makialam. Kami aayos ng gulon nato sa loob ng bansa namin. Yun lang, Article 1. Talino ko ngayon, ha? Kahit wala akong bere. Okay, Article 2. Yan, Article 2. Everything that follows, sumusunod sa Declaration of Principles. Siyempre, kung gumagawa ka ng essay, may outline ka. Meron kang prinsipyo na sinusunod. Ang galing ng konstitusyon natin. Hindi ako lawyer, pero hindi ko lang naman ngayon binasa to, pero ngayon ko inintindi. Dinasalang ko eh. When two or more are gathered in my name, I am there with you. Declaration of Principles and State Policies. Principles. Section 1. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ulitin ko, all government authority emanates from the people. Putrang isip, ba't nyo kami sinisipa? Ha? PNP, ba't nyo kami tinitirgas? Ba't nyo kami sinisipa? Bakit papakita kayo ng warrant of arrest na wala yung pangalan ni Kibuloy doon, tapos address sa Pasig, and gagamitin nyo yung kaduktong and elsewhere. At hindi kayo sigurado nandoon sa compound yung tao na hinahanap nyo si Kibuloy, na tinatrato nyong kriminal, at dinamay nyo lahat ng follower doon, kriminal na rin. All authority emanates from the people. You are sincerely violating this principle in the Constitution. Diba? Kaya maisog rally, kayong mga nagsasalita dyan, kayong mga nagrarally dyan, kayong lahat nasa KOJC, kayong mga Pilipino, kayong nasa gobyerno from president down, makinig kayo. I-share ninyo yung nakakaano sa akin. I-share ninyo yung sinasabi ko. Because nasa Article 1 pa lang tayo. Nasa Article 2 tayo, Section 1 pa lang tayo. Which reads, the Philippines is a democratic, hindi tayo authoritarian, hindi tayo anarchy. We are a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Yan ang nakalimutan ninyo, mga PNP. AFP, sana wag niyong makalimutan yan. All authority emanates from the Filipino people. Balikan ko. People of the Philippines. Constitution, unang bungad, we, the sovereign Filipino people, do ordain and promulgate this Constitution. Papasok lang kayo,
pagkatapos ng pumasok yung gobyerno na hinati ng tatlong sangay, judiciary, executive, legislative, nandito kayo sa ilalim ng executive at lahat kayo sunod-sunuran sa konstitusyon. Ano ang oath of office ng Presidente ng Pilipinas? Oath of office ng Presidente ng Pilipinas. I do solemnly swear, BBM Marcos Jr., no? Do solemnly swear or affirm that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Preserve and defend its constitution. Execute its laws, not execute the Filipino people. Execute the laws. Do justice to every man and consecrate myself to the service of the nation. Sumpa ng Presidente ng Pilipinas, BBM, when you took your oath, I do solemnly swear na sa Biblia yung kamay mo sa harap ng bansang Pilipinas na bumoto sa iyo. Do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill. Faithful, walang patid, 24/7. No, hindi porke nagpaparty ka, ha? Nagpaparty ka, BBM, nasa ibang bansa ka, may nangyayaring may pinapatay ng Pilipino, merong nababiolate ng rights. Ha, walang baril doon. Walang violation ng human rights doon. Hayop ka, nangako ka, that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Preserve and defend its Constitution. Preserve and defend its Constitution. Execute its laws. Do justice to every man. Where is justice sa KOJC? Where is justice? And consecrate myself. Pucha hainep. Consecrate myself to the service of the nation. Nandun ka, nagpaparty ka, nasa ibang bansa ka, nag-enjoy ka, kumakain ka ng masarap, naghihirap ang taong bayan, ang taas ng bigas, hindi mo ayusin. Import. Ang taas ng gasolina, hindi nyo ayusin, hindi nyo gawa ng paraan. Baha, babanata mong 5,500 projects, 1 billion a day. Nagganap ang korupsyon sa gobyerno mo, hindi mo ayusin. Conscientiously, faithfully. Tragis kayo. Preserve and defend its Constitution. Ano yung Constitution? We, the sovereign Filipino people, yun yung sinabi natin na gusto natin magkaroon ng maayos na gobyerno, na yung ideals natin nandoon, yung pagka-Pilipino natin, regardless kung Muslim o Kristiyano o kung anuman ang reliyon. Do ordain this Constitution. Sunod kayong lahat. Ito kami. Ito yung konstitusyon na sinusunod nyo. Ito lang kayo. Ba't ngayon nangingibabaw kayo? Ba't ngayon hindi kayo makinig sa amin? Ha? Hindi kayo makinig sa amin. You are sincerely violating the public trust. Ang gusto kong madinig nyo, bawat Pilipino, kay BBM ka, kay Sara Duterte ka, kay anuman yung inyong affiliation, kung anong grupo man kayo, kung anong probinsya ka, kalimutan nyo na muna at isipin nyo, Pilipino ako. Pilipino ako. Kasi nanganganib yung bansa natin na mauwi sa di maganda. Can we not just think for a moment, Pilipino ako? Ako ang nandito sa ibabaw. Mga animal kayo. Kaming lahat. Kaya pala dinidivide nyo kami, ha? Kaya pala ang daming troll. Kaya pala kino-conquer nyo. Ayuda. You divide and then you conquer us. Mga kababayan, nandito tayong lahat. Constitution, dahilan nila yung Constitution ngayon sa atin. Tayo pa yung sasabihan ng mga gago. Tayo pa. Mga animal kayo, sa amin galing yung power nyo. Okay, balik ako dun sa... Sama ko na rin to. At lahat ng tao
na forward. Boom. Okay. At lahat ng tao, excuse me, after the President and Vice President who take the same oath of office. Pero tayo nga yung Vice President, pare sila ng pinagsinumpaan. Lahat ng empleyado ng gobyerno, dinefine ng Civil Service Commission natin, another independent body to protect our ideals. May Civil Service Commission. At sila nagde-define at sinusumpaan ng bawat government employee the same baloney, the same thing that I will do to the best of my ability, perform the job under which I am serving. Public offices, public trust, sa Constitution yan, na you will faithfully, perform. You will faithfully uphold the Constitution. AFP, ganun din. PNP, ganun din. So, maliwanag, Maliwanag. Tayo, may sinumpaan ba tayo? Wala kayong sinumpaan, mga kababayan. Kinakailangan ba kayo sumumpa? Hindi. Bakit? Tayo yung gumawa ng konstitusyon. Ba't ka susumpang ganyan? Tayo nga nag-imbento ng konstitusyon. Kaya nga natin nire-require sumumpa kayong lahat para susundin ninyo yung gusto namin. Di ba? Liwanag, di ba? Mutulo na naman ang aking napapayag ako. Okay. So, balik ako. Nasa Section 1 pa lang tayo. Konti na lang to. Section 2. Ulitin ko, Section 1, for emphasis. The Philippines is a democratic and republican state. Sa tingin nyo, ngayon, republic, okay, presidente pa rin, and a democratic state. Uy, mukhang merong hindi tama dun Parang martial law sa Mindanao Martial law sa Davao. Bakit tinatakot nyo si Baste Duterte na tanggalin nyo sa pwesto? Bakit nyo tinatakot na si Duterte na dating presidente, wala kayong kagalang-galang, dating presidente? Tatakutin ninyo ng ICC, tatakutin ninyo ng kulong. Mga walang niya kayo. Sovereignty. Bakit nyo ibibigay sa Amerikano? Pastor Kibuloy, bakit nyo pakukuha sa Amerikano? Gago pala kayo Kayo mismo nagbabiolate ng konstitusyon. We want Pastor Kibuloy tried here. I want to clarify kung totoo ba yung kaso against him, let him defend himself. Pero never treat him a criminal and without any presumption of innocence. Mga gago kayo. Binabiolate ninyo yung Constitution. Binabiolate ninyo yung Constitution. Okay. Sovereignty resides in the people. Wow! Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Anong ginagawa mo, Tore? Anong ginagawa mo, Abalos? Anong ginagawa nyo, PNP? Sovereignty emanates from the people. Ba't nyo tinatadyakan yung tao? Ba't nyo ginagapos? Bakit nyo tinitirgas? Bakit nyo hinuhukay? Ano meron dyan? Hinuhukay nyo. May heartbeat pa kayo. Heartbeat ng butike, heartbeat ng daga, kasi umiikot-ikot. Putragis kayo, babayaran nyo lahat yan. Mga animal kayo. Kung ako masusunod, padidisband ko kayo. At the very least, kasuhan lahat ng involved dyan. Pakukuha ko sa korte, ang mga lawyer, hindi ako lawyer, yung mga lawyer, kuhanin yung pangalan lang lahat ng taong involved dyan. And you will have your day in court. We will presume that you are innocent. We will presume that you are innocent. But we have a list of names. And we will try you one by one. Because you have grossly violated the rights of the people. You have grossly and continue to violate the Constitution of the Republic of the Philippines, which you have all sworn. Balik, which you have all sworn. Presidente ng Pilipinas, out of office, I do solemnly swear
Solemn na solemn, hindi ka bangag. Wala kang hit noong araw na yon. I will faithfully, 24/7, and conscientiously, makokonsensya ako pagka mali. Fulfill my duties as presidente. Kaya nga tumakbo presidente, kaya ka namin binoto eh. Akala namin magaling ka eh. Akala namin aayusin mo yung pangalan ng Marcos. Sinayang mo yung pagkakataon. Sinayang mo yung tiwala. Preserve and defend its constitution. Ano ginagawa mo ngayon? Binayolate mo na. Nababiolate na. Section 1 pa lang yon ng Article 2. Di ba? Execute its laws. Ano yung fundamental law of the land? The Constitution. Eh, ba't mo pinababayaan yung PNP, tadyakan yung mga tao doon sa KOJC? Bakit pumapayag kayo i-desecrate yung lugar doon? House of Worship. Mga bobo kayo. Ang pangalan pa naman, Kingdom of Jesus Christ. Mga hayop kayo. Kung Kristiyano kayo, wala kayong galang. Eh kung yung mosque, Kingdom of Muslim people, Kingdom of Allah, Kingdom of Muhammad. Mga hayop kayo, maling-mali kayo eh. And do justice to every man. Sinabi mo, execute his laws, do justice to every man. You're not doing justice doon sa mga tao doon. No? Padala-dala kayo ng tao doon. 5,000 pulis. PNP, ginagawa nyo ba yung duties ninyo? Nasa ilalim lang kayo ng DILG. Eto kayo, PNP. Sa ilalim kayo ng Chief PNP. Pero lahat kayo sumumpa that you will uphold the Constitution. Kaya wag nyo kaming tatakutin. Kayong matakot sa amin. Galit na kami. Kayong matakot sa amin. And kung kayo, uupakan nyo ko, marami pang dadating na kagaya ko. Kasi gising sila. Marami pa. Kaya nga dinipine ko na yung succession sa grupo ko. Matimbog ako, matimbog si Metran, may susunod. Matimbog siya, may susunod. Matimbog siya, may susunod. Matimbog hanggang sa pinakamababang commander. And you are going to face a lot of us.